Magandang araw sa inyo lahat mga kapatid. Ito pag-usapan natin. Parañaque and Pacific Spillways. Ako, simulan na. Bakit? Ito nga po kasi yung nakikita nila na solusyon daw po sa pagbaha. Okay? Ito. Ops Trivia. Courtesy by GMA News. Okay? May 10 years na po ang balitang ito. Panahon pa ng ating mga lolo't lola, binabaha na rin pala ang Maynila. Uy! So yung mga nagtatanong dyan, bakit ngayon tayo binabaha? Si PBBM lang ang presidente. Excuse me. Dahil likas na mababa, ang Metro Manila ang nagiging catch basin ng tubig ulan galing sa mga bundok tulad ng Sierra Madre. Nung marami pang puno sa Sierra Madre, nasisipsip pa ng mga puno ang tubig ulan. Pero nang makalbo ang kabundukan, naging natural catch basin ang mga syudad. Okay, kaya pala kapagka nagputol ka ng puno, may mga puno na makikita mo merong stock ng tubig sa katawan, 'di ba? May nagtatanong rin sa akin dati niyan, eh, "Papaano naman nasisipsip niyan, meron bang straw?" Sus Mariosep, meron kako, balu-baluktot lang yung ugat. At saka isa pa ho, ang kagandahan diyan sa kapagka may mga puno, yung lupa, sisipsipin nito yung tubig, 'no? Yung tubig ngayon, ugat naman po ng puno ang hihigop nito. At kung maraming puno, siyempre yung volume ng tubig na dapat dumausdos na sa mga kalungsuran, makukuha muna ng puno. Pagkatapos nun, saka mapupunta na sa mga tao. Pero hindi na po napaka-destructive. Kaya lang, nung nawala ang puno, di ba? Napupunta na rito direkta sa mga kalungsuran. Anong solusyon? Isa po, magtanim ng puno. Ang tanong, may tataniman pa ba? Di ba? Ah. Galingan ng tubig, yung watershed natin sa Sierra Madres, dapat i-reforest. Kailangan gawin. Kung hindi, guguhot at babagsak ng tubig galing sa taas. Noong 1976, isang flood control plan ang ginawa ng Metro Manila Authority. My birth year. So 48 years old na rin pala itong actually design ito ni ni June Palafox, 'di ba? Yan. Ang plano, magtayo ng floodway sa Manggahan at Parañaque para ang Manggahan sa ano to? Pasig kasi meron hong 4 stages ng flood control. Ito hong si Apulacay noon. So yung sa Manggahan, yung iba, nakumpleto niya na yung tatlo eh. Diyan sa Pasig River, yan, nakompleto niya na yan. Ngayon, ang isa na lamang pong naging kulang, at ito na nga po yung dapat na gagawin na, kaya lang hindi na po naituloy because of people power eklabo. At hindi rin tinuloy ni Cory Aquino, maging ni Ramos, at ng panahon po na ni Erap, na wala siya, saglit lang naman siya, 2 taon mahigit. Tapos sumunod si Gloria Arroyo, hindi rin ginawa. 'Di ba? Si Pinoy, hindi rin ginawa. Iba ho kasi ang diskarte noon ni Pinoy eh. Ang priority kasi ni Pinoy, maglagay ng dike, padiran, yung paikot ng Laguna Lake. Kumbaga para gagawin niya itong parang isang dam. Maiipon yung tubig doon. Sus Mariosep. Totoo naman eh, pinaikutan nila yun eh. Yun nga yung kanyang alternative, mga kapatid, doon sa proyekto na pinasok ni Gloria Arroyo way back 2008 with the Belgian Dredging Company. Na kung saan, pagdating niya sa pwesto niya, ang nakatakdang pag-desilting ng Laguna Lake ay 2010. Ayaw na ho ni Pinoy ipatuloy. Ang sabi niya, tainted with fraud yung kontrata ni Gloria Arroyo noong 2008. Kung ba't ba naman kasi ang bagal natin, 2008 na-conclude yung contract, yung project, and then the implementation will be 2 years later. Ano 'to? Umiiwas tayo na baka may mangyaring hindi magandang epekto ang pagdi-dredging, ang pagtatanggal ng mga silt, yung mga burak at basura. 'Di ba? tubig mula sa Sierra Madre, hindi maiipon. Kaya ang ginawa po ni Pinoy,
Siyempre ayaw niya, eh. Ang ginawa niya, hindi niya tinuloy. Kaya nga po nademanda yung gobyerno, eh. Tapos noong 2014 nagdemanda yon. Ayaw niyang ituloy, eh. Kahit sinabi na ng mga abogado, pati ni Attorney Agra, dating DOJ Secretary at Leila de Lima, na legit ang kontrata na pinasok ni Arroyo sa Belgian company. Ayaw talaga ni Pinoy makinig. Didemanda, nagbayad tayo panahon ni Duterte, nagbayad siya ng ah, 0.8 billion pesos sa Belgian dredging company. Laki ng ginastos na bayad to compensate their losses. Sayang. Eto, tuloy. Tayo ng floodway sa Manggahan at Parañaque para ang tubig mula sa Sierra Madre hindi maiipon sa Marikina at Rizal. Okay. So dito po nila nakuha yung konsepto na yan. Kung bakit nagkaroon tayo ng New Upper Wawa Dam, para ho yung tubig po na manggagaling sa kinalbong Sierra Madre ay hindi po na dire-diretso na pupunta po sa Marikina o rito po sa Laguna Lake via Marikina River. Okay? So meron munang dam to hold the volume of water. Tapos mapapakinabangan pa yung series. Actually, it's a series of dams. Ang mangyayari diyan na magsisilbi ito na mag-hold ng tubig, yung holding area kumbaga. Yun na nga po, holding area talaga. Tapos unti-unti itong i-release sa mga ilog. And at the same time, mag-generate ito ng electricity. Tapos mag-generate din po ito ng additional water supply sa mga kabahayan. Yun po yung kanilang purpose dito. Okay, kaya sabi ko, hindi ito galing sa utak ni Digong. Nagkataon lang, itong proyektong ito ay dati nang nakahanda. Okay, kailan pa nangyari po? 1976 pa po. Nasa blueprint. Okay, nasa blueprint po ni Apulaca ito. Dadaloy ito patungong Manggahan Floodway at didiretso sa Laguna de Bay na magsisilbing detention basin o pansamantalang catch basin. Pagkatapos, padadaluyin ng tubig sa Parañaque Spillway sa katatapon sa Manila Bay. Sa kasamaang palad, hindi na itayo ang Parañaque Spillway. Yun. Diba? Yun lang ang masaklap, hindi na itayo ang Parañaque Spillway. Bakit kaya? Kaya ang tubig na naiipon sa lawa ng Laguna, walang malabasan. Nagre-resulta tuloy ito sa pag-apaw ng mga waterway sa Metro Manila at matinding pagbabaha. Idagdag pa ang problema ng informal settlers na nagbabara sa mga daluyan ng tubig. In the last 50 years, nawalan tayo ng about 20 kilometers of esteros and canals. Dahil sa filling up, dahil sa reclamation, dahil sa dahil sa filling up, dahil sa reclamation. So ito ho yung mga estero, yung mga daluyan ng tubig. Yun nga lang Maynila eh. Ang dami palang estero dyan. Nabanggit dati yan nung nabubuhay pa etong si Katotoy Talastas. Na sa ganitong lugar, sa Sampaloc, meron diyang estero na nasa ganitong lugar. Pero ngayon nawala na. Kaya kapag malakas ang ulan at nanggagaling po rito sa bundok, dito sa Quezon City, bundok to eh. Dito sa Quezon City, talaga naman, langoy talaga sila. Siyempre, yung tubig nga, sa kanya ko nga nakuha ito eh, na ang tubig, hahanap at hahanap yan ng dadaluyan. Meron siyang original na daluyan, pero pinakialaman ng tao. So saan siya dadaan? Di sa bahay nung nakialam. Diba? Natatabunan ng mga gusali at bigla na lang may titulo yung lupa. Yun. Sipin mo na lang yung creek. Biglang magugulat ka na lang, may nagtatabon, may nagmamay-ari pala, at titulado pa. Sa dami ng mga bahay at establishmento sa Parañaque, tila imposible nang magtayo ngayon ng Parañaque Spillway. Ang Yun, di ba? Halos imposible na nga po na magtayo ng Parañaque Spillway. Ang tanong, hindi ho ba kaya? Hindi ho ba po pwede? Unang-una, nauna na yung plano na diyan maglalagay ng spillway. Dapat yung mga tao dyan, hindi po nagtayo ng bahay, hindi nagtayo ng subdivision. So anong gagawin ngayon dyan? Gamitin po dapat ng gobyerno ang kamay na bakal na matagal nang hinahanap nila. Di ba? Kay PBBM.
Oh, puwede naman po 'yun, palayasin yung mga 'yan. Bayaran yung kanilang mga kabahayan, yung mga properties nila, ayon po sa prevailing market value. Halimbawa, isang mansyon pagkalaki-laki, in the first place hindi ka dapat nandiyan because it was a government property. Merong, meron ng, plano ng development diyan na dadaan. So, hindi kayo talaga entitled para diyan. Ginastusan mo yung bahay mo ng 2 billion, eh, ang market value pala kasi nasa gitna, nasa tahimik na lugar, nasa liblib kumbaga, 'di ba? So, ang market value pala ay 200,000 lang. Babayaran na ng gobyerno 'yan, 200,000. Yung istruktura mong tinayo mo diyan, nakutin mo. Wala silang magagawa, 'di ba? Alis talaga sila diyan. Gamitin lang ng gobyerno po natin ang constitutional provision, yung, eminent power of eminent domain. 'Yun. Ang purpose po nito kasi is for the general welfare. Hmm, okey. Puwede naman po. Isa pang paraan na pupuwede rin, ah, 'yun pong tunnel, 'di ba? Yung tunnel, tama, Furious Protector. Madaling sabihin, mahirap gawin. Hindi ko naman sinabing madaling gawin, eh. Sabi ko, pero kaya, 'di ba? Kayang gawin. Babayad nga lang, gagastos, pero kaya. Isa naman pong puwedeng gawin dito ay yoong tunnel. Katulad nung ginagawa rito sa ano, dito sa, meron tayong subway, eh. Yung subway na ginagawa, ganyan. Katulad ho sa Japan. Ang Japan ho ay hindi bahain. Kasi meron silang mga dambuhalang mga tunnel. Correct po, Junpro. Tunnel system, kagaya sa Japan. Yun ang gawin nila. Oh, tunnel system. Siyempre, hindi ka naman maglalagay ng butas doon basta-basta lamang, 'di ba? Doon sa kung saan, nandun yung mga mabibigat na istruktura. Siyempre, ibabaybay mo 'yan kung saan yung parte na dinadaanan ng kalsada. Kalsada sa ibabaw ng tunnel, gano'n, 'di ba? Mas maganda pa 'yun, mas madali 'yun na gawin. Walang trapiko, walang maaabala sa trapiko. Hmm, 'di ba? Gano'n yung dapat na gawin dito ng gobyerno, oh. Ngayon ho, ang Laguna rin may problema na, eto naman po solusyon ni ER. Tayo ng Pacific Spillway. Pacific Spillway, ano po Masyado 'yun? na kasing silted o bumababaw ang Laguna de Bay. Laguna de Bay na naman, Laguna Lake na naman po ang problema nila. Kaya kapag umapaw ito, apektado agad ang mga karatig lugar. Sa Spillway Project, huhukay dapat ng 2 daluyan ng tubig. Isa sa dulong kanan ng Laguna de Bay na magdadala ng tubig patungong dagat Pasipiko at isa sa gawing kaliwa ng lawa. Okay, eto yung original nung 1976 pa na plano na nabuo na ni na Apulacay. Okay? So yung 4 stages ng, kanyang, flood control system para sa Metro Manila, eto pong pang-apat yung, Parañaque Spillway ang hindi po nagawa. Pero puwede pang gawin, kailangan lang ng mga modification. Total may technology naman, eh. I agree, Marlon. Political will ang kailangan, 'di ba? Hmm. dapat sa Parañaque para magdala ng tubig patungong Manila Bay. Yun nga lang, hindi ito una sa mga prioridad na hakbang kontrabaha ng gobyerno. Panahon po ni Pinoy 'yan, Ito yung project na nasa master plan, no? Yung mas priority doon, yung road ring dike, no? Yung Pacific Spillway, yun yung nasa last priority dahil pag nagawa na yung flood dam doon sa itaas ng Sierra Madre, ang tingin namin yung tubig sa lawa hindi ganun kasing taas ng nangyayari ngayon. So you might not need the Pacific Spillway. Tinutukoy ni DPWH Secretary Rogelio Singson ang Flood Control Master Plan ng pamahalaan na paggawa ng flood dam sa Sierra Madre na aabot sa 190 billion pesos. Para makontrol ang daloy ng tubig mula sa Sierra Madre, magtatayo ng dam na sasalo sa tubig na karaniwang napupunta sa mga ilog. Gagawa rin daw ng 2 catch basin sa Sierra Madre na magsisilbing pansamantalang imbakan ng tubig kapag malakas ang ulan. Papakawalan na lang ang tubig kapag tumila ng ulan. Sang-ayon Yon. Okay, gano'n po yung kanilang iniisip. Oh, na merong holding, parang dam, ganyan, 'di ba? Tapos, kasi nga naman for energy ano rin, production tsaka supply ng tubig. However, eto lang kasi yung issue ko diyan, eh. Tignan niyo,
So kung ang mangyayari dito magho-hold lang sila ng tubig, pagkatapos niyan tuloy-tuloy pa rin naman at the same time napupuno 'yan, 'di ba? Tapos yung ulan do'n sa babagsakan ng tubig sa mga ano, mga, tao, eh, 'di ba, mapipilitan silang mag-release ng tubig. Ang mahirap po dito baka ulitin na naman yung pagkakamali nung panahon ng Ondoy, na natakot sila kasi during the time of Ondoy nandun tayo sa ano, sa El Nino. Problema natin nun ang tubig. Ang mga dam walang natutuyuan na talaga, konti na lang. Yung mga level ng tubig talagang critical na. Tapos nung, nagkabagyuhan, inunang pinuno ng mga dam managers yung mga hawak nilang dam. Pagkatapos, ang ginawa nila, mukhang aabot na ng critical level, baka raw sumabog. Pinakawalan ngayon nila ng malakasan. Bakit? Kasi yung malakas din yung pumapasok na tubig, 'di ba? So kaya nga sabi ko no'n, dapat sinampahan ng mga tao ng demanda yung mga dam managers. Magkaroon ng class suit. Kasi dapat hindi gano'n. Ang dapat gawin nila rito, matuto na sa nangyari nung 2009, ay medya-medya na lang yung release ng tubig. Habang bumabagyo, habang napupuno 'yan, 'di ba? Nagkakaroon ng, napupuno ng tubig, then magpapaagos din sila, magpapadaloy sila ng konti, 'di ba? Para hindi magkakabiglaan kapagka hindi tumigil ang ulan. Mabuti sana pagka napuno sila, titigil na yung ulan, hindi, 'di ba? Pero okay po 'yan. Ngayon, yung dito naman po sa Japan, 'di ba pinag-uusapan natin kanina yung Japan, isang solusyon na naisip din dito ay yung kanilang, tunnel system ay may imbakan po sila ng tubig, baha. At oras na yung tubig baha po na 'yan ay, hindi na kakayanin, mag-o-overflow na marami na naiipon sa tunnel. Ngayon meron po yang mga pumping motors do'n, may mga pumping tube. Isa-suction nila yung tubig na naipon do'n sa ilalim para po ito paagusin na papunta sa dagat. O kung kasagsagan ng ulan para hindi yan mapuno, meron lamang certain level at na size ng volume ng tubig na tantsiyado nila na kapag ito ay hindi natin ginawa, mapupuno 'to, aapaw 'to, sisirit ito. So as of now, we have to release na, gano'n. Eto ngayon ang tanong ko sa inyo, alam niyo po ba na ang, BGC Taguig ay hindi po ito binabaha? Not because nasa tuktok daw po ng bundok ang BGC Taguig. Pero alam niyo po ba yung sikreto, bakit hindi bumabaha ang BGC Taguig? Alam niyo? Ang sikreto po nito, yung gitna do'n, yung may part do'n yung may mga puno, yung ilalim po nun, ang laman yun po ay isang napakalaking tangke. So yung tubig po, dun po napupunta. Kaya walang baha-baha sa mga kalsada nila sa BGC. Napakalaki nung tangke na 'yan. Tapos meron silang pumping station, hihigupin yung tubig para itapon na palabas. Gano'n ang ginawa ro'n sa BGC. Nakita ko kasi kailan lang sa FB, may nagtatanong niyan, bakit ang BGC ay hindi binabaha? Naalala ko, ito yung ginawa nila, ginaya nila yung sistema sa Japan. Si Singson, yung, tao ni Pinoy, yan po rin ang by disenyo, kung di ako nagkakamali, niyan diyan po sa Taguig. Okey? Hmm. Yun din naman ang gobernador ng Laguna sa pagpapatayo ng road ring dike. Pero ako'y nababahala dahil wala pong lagusan ng tubig Yun. ang Laguna Lake. At Wala kasi talagang lagusan ng tubig ang Laguna Lake, sabi niya. Pero ang totoo po, may lagusan po ng tubig ang Laguna Lake. Okay? Ang Laguna Lake po kasi ay ganito. So yung tubig po manggagaling ng Laguna papunta diyan sa Laguna de Bay, manggagaling sa parte ng Sierra Madre watershed, diyan pupunta galing sa mga bahay-bahay, mapupunta diyan po yung mga taga Muntinlupa, pupunta diyan sa Laguna Lake o Laguna de Bay yung tubig.
Tapos po yung tubig na yan, dadaloy po ito through Pasig River. Okay? Hanggang dito po yan sa may Napindan Channel. Okay, so Laguna Lake, Laguna Lake yan, tapos 7 kilometers, papunta roon sa Taytay Rizal, yung Napindan Channel. Na dapat sana i-dredging din yan nung panahon po ni Pinoy sa pamamagitan nga ng Belgian contractor na nakakontrata ni Gloria Arroyo na hindi tinuloy ni Calvo. Ngayon, dadaloy na po yan ng pagkalayo-layo yung tubig na yan papunta ng Baseco Compound. Okay, Baseco Tondo. Diyan po sa Pasig River Delta. Yan po. So diyan po sa may Baseco, minsan pinupuntahan natin yan, kino-cover ko yan eh. Diyan po ang dulo ng Pasig River. Could you imagine yung layo ng babaybayin ng tubig na yan? 'Di ba? Eh yung ibang mga lugar-lugar pa, ang daloy po ng tubig nila papunta po diyan. Katulad kami, ang nagpabaha sa amin, hindi ho ang Pasig River, malayo sa amin ang Pasig River. Nasa Manila 'yan. Ang nagpabaha sa amin, yun pong tubig, yun pong ilog galing po ng San Miguel River na nagmula pa ho ng Bulacan. Eh kung di ako nagkakamali, ang simula niya sa bayan mismo ng San Miguel, Bulacan eh. Oh, 'di ba? So, pagdating dito sa may etong San Miguel River, kung di ako nagkakamali, dumidirekta ito sa San Juan River. Diyan po sa may boundary ng Quezon City at ng San Juan. Diyan sila nagpapangita ng San Miguel River. Then etong San Juan River, papunta ito ng Pasig. See? Kaya ho, bago dumating yan dyan, yung tubig na yan, mataas na rin ang volume ng tubig dito po. Dito sa parte ng Manila. Kapag nadadaanan din ang tubig na manggagaling ng Laguna Lake. Ngayon, kung matutuloy ang Parañaque Spillway, tatagusin po yung Parañaque. Napakabilis po. Ilang kilometro lang yan. Yung tubig nandun na mismo. Nandun na mismo sa Manila Bay. Eh tanong, paano pag nag-high tide? Papasok yung tubig dito, babalik? Hindi ho. Kaya nga may flood control system na ilalagay rin diyan. Meron yang kumbaga parang pinaka-valve ang ilalagay nila. 'Di ba? Kagaya ng pinakita ko kanina, pagka high tide, umaangat siya. 'Di ba? Para hindi papasok yung tubig dagat dun sa Nabotas. Ganun po yung plano sana diyan, napakaganda. 'Di ba? Kaya lang hindi naman nagawa eh. At eto naman si ER, problema nila nga Laguna, wala naman lalabasan daw ng tubig ang Laguna Lake, kundi sa mga kabahayan. Siyempre pagka umapaw yan, yung mga lugar na mabababa, 'di ba? Hindi na makakapunta ng Laguna Lake yung tubig, ipon-ipon na yan sa mga bayan-bayan. Kaya para sa akin po dapat talagang gamitin ng pangulo natin dito etong kamay na bakal. Kasi etong matagal na kasing meron na ho talagang proposal. Meron na 'tong tawag diyan um, nasaan na ba yung nito? Meron akong nakuhang kopya niyan eh. Naka-PDF siya para diyan po sa Parañaque Spillway. Napakaganda. Ang problema na lamang po natin dito talaga pondo. At ito hong si RSA, meron pong proposal kay Duterte, etong si RSA. Totoo po yun, meron siyang proposal si RSA. Hindi nga lamang napagbigyan, hindi natuloy yung proposal na proyekto ni Marcos noong 1976 na yan na ituloy ang Parañaque Spillway. Kung paano gagawin niya ni RSA, problema niya na yun. Definitely, hindi po naman yan basta-basta niyang gagawin. 'Di ba? So kung ano yung mga babayaran doon, as long as yan ay proyekto ng gobyerno, kaya nilang gibain yan. Then they will compensate. 'Di ba? Mainam nga na mayroon pong pribadong sektor na tatrabaho, gagawin yan. Ano naman ang magiging pakinabang diyan ni RSA? 'Di ba? Well, alam niyo ho ba kung ano ang hinihingi ni RSA diyan? Yung mga basura na manggagaling po diyan sa
Laguna Lake, yung mga basura ay gagamitin po nila sa energy production. Kung papaano 'yon, hindi ko alam. Siya lang nakakaalam. Pero do'n ho sa nabasa ko, 'pag nakita ko uli, ilalagay ko yung link na 'yan, magugulat kayo. Kasi nung 'yan ay in-interview ni Katunying, so nag-research din po ako about RSA. Dahil alam ko ito, kaibigan niya si Duterte. Hmm. Kinaibigan niya si Duterte no'n. Kaya sa lahat ng mga negosyante rito, isa po siya sa talagang most favored ni Duterte. At talaga namang ang laki ng sabihin nating pro bono. Alam niyo naman ang mga inchik may kasabihan, one step backward, 'di ba? Paluwal ka muna. Oh, kumbaga suhol-suhol parang gano'n 'pag negatibo. Paluwal ka muna and then two steps, 'di ba? Hmm, 2 steps forward, gano'n. So isa ho 'yan sa kanyang hinihingi kay Duterte na ituloy ang Parañaque Spillway. Bakit kamo? Bakit naman po? Isa sa hinihiling niya 'yan na matuloy. Kasi ho yung mga negosyo niya naaapektuhan din ng baha, 'di ba? Imagine 'pag binigay sa kanya yung trabaho, oh, pagka nabigay sa kanya, ang mangyayari po diyan ay yung kanyang mga negosyo, yung mga mapoprotektahan ito mula po sa baha. Makikinabang pa siya para sa kanyang bagong negosyo na energy production. Isipin mo yung basura ng Manila Bay ang kailangan niya, basura ng Laguna Lake ang kailangan niya, iyon ang kabayaran? My God! Aayaw ka pa? Sige if you were the president, aayaw ka pa ron? Anong dahilan bakit aayawan mo? 'Di ba? Correct, Marlon. From waste to energy. Hindi ko nga alam kung paano yun eh. Paanong gagawin? Nagulat talaga ako nung mabasa ko yun. Hmm. Ganun ba? Kaya sabi ko, buwisit, bakit hindi niya pinagbigyan? Sabi ko nga, kung totoong magaling si Duterte, wala tayong problemang ganito. Siya yung sinasabi na may kamay na bakal. 'Di ba? Yung mga papalag sa kanya diyan sa Parañaque, isang malutong na putang ina niyo lang yan sa kanya. Mga gago kayo, mga bobo kayo, ihiang ko kayo. Oh, buhusan ko kayo ng gasolina. Patayin ko kayo. Isang ganun lang ni Duterte yan eh. 'Di ba? Hindi na makakapalag yung mga yun, lalo sinasamba siya noon. Bakit hindi niya yan tinuloy? Oh. Now, my question also to the president. Sir, ngayon kayo po ang nakaupo at ito po ay alam mo naman, plano ito ng tatay mo. Nakita mo na, sabi mo noon, nung hindi ka pa pangulo. Eh, nakita mo ang blueprint, nakita mo yung plano ng development ng tatay mo sa Metro Manila. At hindi lang yan, pati rito sa ang epekto nito para sa mga karatig na lugar. 'Di ba? Yung mga taga Rizal Province, hindi na sila makakaranas ng matinding pagbaha dulot ng pag-apaw ng tubig ng Laguna Lake kapagka natuloy o kung naituloy lamang ang Parañaque Spillway. 'Di ba? Alam niyo ito hong pagbahang ito ho ang isa sa ah, susubok sa political will ng ating presidente. Sa totoo lang po, matinding pressure ito para sa kanya. Kasi ako lang inaasahan ko gagawin niya 'yan eh. Dahil itutuloy niya ang hindi po natapos ng tatay niya. Na dapat na ipinagpatuloy ng sumunod sa kanya ay hindi ho. Itinenga kasi hoda na ang maaapektuhan ay ang taong bayan. 'Di ba? At gayon, binigyan natin ng pagkakataon. 'Di ba? Ang isa pang Apo Lakay, junior nga lang, na makabalik sa pwesto. Hmm. Para maipakita at matuloy, makita ng bagong henerasyon ang pagsisilbi ng isang Marcos. Kaya po ito ang aking inaasahan. Hindi ako nagmamarunong sa ating Pangulo. Ako po ay isang commentator. Natural advance ang aking sasabihin. Dahil hindi po ako, yes sir, yes ma'am, hindi ho ako ganun. Pipitik ako, pipitik. Magsasalita ako at magsasalita. Magsasuggest ako at magsasuggest. Ito nga good news ko sa inyo ha. Natatandaan pala ako ni FL. FL Liza.
na ako yung nung campaign period na nagla-live no sa kampanya ni PBBM no nagko-cover pero sinasabi ko may problema ako rito nakikita sa security niya. Mababa yung kanyang inaapakan. Walang harang pwedeng hilahin. Hindi pwedeng ganyan, pwedeng laslasan yung leeg, di tinaasan. No, yung pulso niyan pwedeng laslasin. Nalaslas nga. O di na sinunod nila naglagay ng ano. 'Di ba? Kailangan ito magawa ito ng ating pangulo. Isa to. Total lagi naman niyang binabanggit yung flood control 'di ba? Excuse me. Kahit 16 meters ang taas nitong ring road dike na ito. Baka dumating ang panahon sa sobrang tubig sa Laguna Lake, umabot ito ng 20 meters ang taas. Tama, kasi kailangan rin man talaga ng may madadaanan ng tubig. So, isa nga po, palagay ko, unahin po rito yung mas madaling gawin. Okay? So, kung mas madaling gawin po ay yung Parañaque Spillway, dahil maikli lamang yung bubutasin na lugar, di ba? Magastos nga lang, go for it. Meron namang, andyan naman si RSA. Di ba? Hindi ka naman mahihirapang gumastos. Kasi gagastusan niya ng kung ilang bilyon. O, ang kapalit, yung basura. Di ba? O di, ano na, magtapon na tayo ng basura sa mga ilog natin para kay RSA. Di ba? Yung ginawa ko kasi dyan ni Pinoy, iba Pinaikutan niya ng pader ng Laguna Lake. Tapos, naglagay siya ng parang expressway, di ba? Anong tawag doon? C6 ba yun? May kalsada dyan, paikot. Sabi ko nga nun, anong hindi pa naman ako vlogger doon, pero critical mind, gumagana naman po sa atin dati tayong aktivista And once an activist, you will always be an activist. Pupuna ka. Sabi ko, paano to? Gagawin niya rito, paikutan niya ng pader. Paano ngayon kapag umabaw yung pader, sumabog to? Di kawawa yung mga kababayan natin. Alam mo naman ang trabaho ng gobyerno. Substandard. Dahil pati barangay captain, barangay chairman, may kickback. Di ba? Kaya baka lumagpas din ito dito sa 16 meters na ring road dike na ito. Ipinapanukala naman ni Laguna Representative Dan Fernandez ang pagtatayo ng dalawang small water impounding system o dam. Sa ipinakitang inisyal na plano ng DPWH sa GMA News, sinabi ni Fernandez na pwedeng magkasya sa isang dam pa lang ang dami ng tubig na katumbas ng 500 Olympic-sized swimming pool. Sasaluhin ng itatayong dam sa Barangay Santo Domingo ang unang bugso ng ragasan ng tubig kapag umulan. Paglalagay ng isang dam dito na yan ang mapupuno ng tubig, yun ang sasalo ng ating baha. At pagkatapos noon, pag napuno yun, i-release ng unti-unti papunta sa kabilang dam. Hindi bigla yung buhos ng baha doon sa bayanan ng lalawigan ng Laguna. Tama, di ba? Okay rin naman yun. So marami yung mga solusyon, di ba? Pero importante po kasi talaga merong malulusutan ng tubig. At kung hindi naman matutuloy ang Parañaque Spillway o ang Pacific Spillway, kailangan po natin ritong siguraduhin na itong Pasig River ay mananatili pong mas malalim kumpara po dyan sa pinanggagalingan niya ng tubig. Diba? Baka ho ang mangyari kasi, baliktad. Imbis na yung tubig galing Laguna Lake, papuntang Manila Bay, baka ho yung tubig dagat from Manila Bay ang pumasok na rito sa, dito sa Laguna Lake. Diba? Kaya kailangan, continuous talaga yung desilting dyan. No, dapat merong ahensya ng gobyerno na wala ho talagang gagawin. Kagaya ng ginawa ng Marikina. Pagka mga ordinaryo lamang pong pagbagyo, pagbaha, wala, dinidedman na nila yon. Ngayon lang talaga sila uli nadali kasi talaga namang extraordinary ito. Hindi talaga matatawaran yung nangyari ngayon. At saka eto na nga, nasa tayo, climate change. Kailangan po nating paghandaan. Yung mga lugar na hindi binabaha, binabaha na. So anong dapat gawin? 'Di ba? Sabi nung isang nagko-comment dati, kaya pinare-revisit ni PBBM para merong babudgetan na naman. Kung kinakailangang i-upgrade at sa tingin mo kaya mong gawin, kapatid, na hindi gagastusan, di ikaw na gumawa.
weldingin mo kung kaya mong tapalan ng bakal, weldingin mo ng libre, 'di ba? Ikaw na rin ang gumastos. Ang hirap, 'di ba? Dahil lang sa pananampalataya kay Duterte, Diyos ko, nagiging DBS, 'wag gano'n. Kung mahal niyo Pilipinas, maging maging realistic kayo. Gamitin ang common sense para makapag-isip ng maayos, 'di ba? 'Wag yung puro bitterness, 'wag yung puro simpatya. Kaya tuloy kapag dating ng halalan, ang iboboto na naman ninyo, Bongo. Yung mga hindi marunong gumawa ng batas. Bagkus ang ginagawa, trabaho ng DSWD. Jaime Marcos, anong gagawin? Pakagat, magpa-file ng magandang panukalang batas. Panahon pa ni Duterte, i-refile uli, panahon ni PBBM. Tapos ititenga sa committee niya mismo. 'Di ba? Boboto kayo ng Lito Lapid, boboto kayo ng Robin Padilla, at boboto pa kayo ng IPE. Tapos sasabihin nyo, nasaan ang pag-unlad ng Pilipinas? Anong ipapatupad ng presidente na development kung wala namang batas na ipatutupad? At sino po ba ang gagawa ng batas kung hindi po ang mga mambabatas? Kung ang ilalagay ninyo ay mga mambubutas, kawawa ang Pilipinas sa inyong mga kamay. Mabuti na nga lang, konti lang kayo. Di ba? Okay. So, we're good. So, abangers tayo rito, tignan natin. Sure ako na eto hong Parañaque Spillway na to, naibulong na naman po yan ni RSA kay PBBM na ituloy na natin itong proyekto ng tatay mo. Diba? Kasi kami nakita lang ako talagang, nakita ko na PDF niyan kanina eh. Hindi ko lang yata na-download yung PDF na yun o na-delete ko. Pero nakita ko na yung plano talaga. Problema lang talaga yung budget. Pati nga yung location, yung ilang barangay dyan. May nakita nga akong isa dyan, yung sa Parañaque Spillway na yung pagbabagsakan ng tubig. Malapit na nga po yan sa, sa Imus, yung parte na yon. Doon ko na nakita, magkatabi pala sila ng Imus saka ng Parañaque. Kaya pag nagbabike kami, pag lusot namin doon sa may tulay, Imus na. Diba?